ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pinakamalalim na pagmamahal ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso. Dahil ang pag-ibig ay nananatiling matatag sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang magtiwala sa pag-ibig na hindi tiyak? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gregor, 36 years old at isang negosyante. Pero bago ako naging negosyante, dati po akong tricycle driver. Noong mga panahong yon ay payak pa lamang ang pamumuhay namin. Ang bawat kinikita ko ay sapat lang para sa pang-araw-araw ng aming pamilya. Sa parting yon ng aking buhay ay nakilala ko si Fatima, ang babaeng nagpatibok ng aking puso. Katulad ko ay limitado lang din ang yaman na meron sina Fatima. Bagong lipat lamang siya noon sa lugar namin para magtrabaho bilang cashier sa isang supermarket. Tubong Isabela. Nakipagsapalaran siya sa Maynila sa pag-asang maiaahon nito sa kahirapan ang kanyang pamilya na noon ay sa kanya lamang umaasa. Hindi maganda ang unang tagpo namin ni Fatima, Papa Dudut. Parang enemy to lovers nga ang naging takbo ng relasyon namin dahil literal na sa aksidente nagsimula ang aming kwento. Hala, squatter mo pala. Lagot ako niyan. May mga susunduin pa akong bata sa eskwelahan. Masyado akong nawili sa panonood ng cellphone. Di ko na namalayan yung oras. Oh, miss! Tabi! Aray! Tuhod ko! Miss, okay ka lang? Mukha ba akong okay? Muntik mo na ako mabangga, tatanungin mo kung okay ako? Tulungan na kitang tumayo dyan. Bitiwan mo ako. Di ko kailangan ng tulong mo. Aray! Taga, nasugatan ka ba? Kuya naman, kita mo naka-miniskirt ako at nakatakong na sumubsob sa semento. Tingin mo hindi ako masusugatan? Pasensya ka na. Bigla ka kasing sumulpot eh. Kasalanan ko pa talaga. Eh ikaw to ang bilis magpatakbo. Nasa residential road ka Kung makapagpatakbo ka daig mo pang ambulansya. Pasensya ka na talaga eh. Nagmamadali kasi ako eh. Pasensya. Paano kung nabangga mo ako, ha? Ay, ano ba yan? Nabutas tuloy yung stockings ko. Mga tao talaga rito, napakakaskasero. Ay, aray ko. Ay, yung tuhod ko may gasgas na tuloy. Oh, miss, eto. Oh, ano gagawin ko dyan sa 20 pesos mo? Pambili mo ng gamot o kung ano man dyan sa sugat mo. Pasensya ka na talaga, nagmamadali kasi ako eh. Hindi kita matutulungan. Sa'yo na yung 20 mo, may pambili ako para sa sarili ko. Sige, kung ganun, maiwan na kita. Ay, teka! Ano yung ganun lang yun, ha? Ano to, hit and run? Mukhang okay ka naman eh. Maliban dyan sa sugat mo sa tuhod. Malayo naman yan sa bituka. Huwag kang mag-alala. Aba. Hindi to pwede, ha? O hindi kung gusto mo, antayin mo ako rito. Magsusundo muna ako, saka kita babalikan. Hoy, kuya! Sandali lang! Hoy! Tricycle, te. Oh, ikaw pala, miss. At dito ko lang pala makikita yung siraulong sumagasa sa akin. Hoy, di kita sinagasaan ha, muntik lang. Kahit na, ganun pa rin yun, nakaiwas lang ako. Sorry na nga yung tao sa'yo. Magagamot ba ng sorry mo tong sugat sa tuhod ko? Hindi. Pero at least wala na akong atraso. Siraulo. Bahala ka na nga dyan. Matapos mo akong takbuhan, tatawa-tawa ka dyan.
Kapal ng mukha mo. Uy, binigyan kita ng pera para dyan sa sugat mo. Di mo naman tinanggap. Di ko nakasalanan yun. 20 pesos. Anong gagawin ko sa 20 pesos mo? Uy, sige. Para makabawi ako sa'yo. Sumakay ka na sa akin. Di kita sisingilin. Ayoko nga. Napakabarumbado mo magpatakbo ng tricycle. Baka mamaya madisgrasya pa tayo. Maingat ako mag-drive. Huwag ka mag-alala. Tsaka wala ka rin naman pagpipilian eh. Ako yung una sa pila. Di ka pwedeng isakay ng ibang tricycle dito. Sige na nga. Pasalamat ka. Late na ako sa trabaho. Uy, sakay ka na para makaalis na tayo. Ano pala pangalan mo? Pag pasahero, kailangan pang alamin ang pangalan? Hindi, pero... sige na. Tatawagin na lang kitang Miss Suplada. Ako pala si Gregor. Kung gusto mo, kontratahin mo na lang ako para araw-araw kitang iahatid sundo. Dami pang sinasabi. Malis na nga tayo. Bilis, late na ako. Okay na, sige na, sorry naman. Eto na, laalarga na. Papadudot palaban na tao si Fatima, prangka at matapang. Sa katunayan ay mas matapang pa nga ang personality nito kesa sa akin na siyang nagustuhan ko sa kanya. Kaya naman ginawa ko ang lahat para mapadapit ako sa kanya, Papadudot. Hindi nagtagal ay nakuha ko rin ang tiwala ni Fatima. Naging close kami at hindi naglaon ay sinubukan ko siyang ligawan. Hindi ganun kadali ang panliligaw na pinagdaanan ko, Papadudot. Daig ko pa ang dumaan sa butas ng karayom para lamang mapasagot ko si Fatima. Ang buong atensyon ko na ibinibigay sa kanya, Papadudot, ay talaga namang 100%. Kaya nga lang ang atensyon kasi nito ay nasa trabaho para makapagpadala ng pera sa pamilya niya sa probinsya. Mag-isa na lamang kasi noon ang lola niya na siyang nagpalaki sa kanilang magkakapatid. Wala na siyang magulang kaya sa murang edad ay natuto na siyang lumaban na mag-isa. Hindi ko alam kung dahil ba nasa pareho kaming estado ni Fatima at ako lang ang tanging nakakaintindi sa pinagdadaanan niya kung kaya't sa pagtagal ay unti-unti rin niyang binuksan ang puso niya sa akin. Sa pangakong balang araw ay tutulungan ko siyang umahon sa kahirapan. Sinagot ako ni Fatima at ang relasyon naming yon ay nagtagal ng 1 taon, Papadudot. Nandito na tayo? Dito na yon? Yung sinasabi mong pinareserve mong kainan para sa anniversary natin? Oo! Ano yun? Dito, sa Tapsihan. Oo! Bakit? Ayaw mo ba rito? Di ba sabi mo, paborito mo yung tapsilog nila? Oo, kapag petsa di peligro. Diyos niyo naman, Gregor. Akala ko naman kung saan mo ko dadalhin. Pinagbihis mo pa ako dito lang naman pala tayo kakain. Ano ba inaasahan mo? Doon tayo sa mamahaling restaurant? Wala pa tayong pera para sa ganung klaseng kainan, no? Nakakainis ka naman. Umasa pa naman ako. Ayaw mo ba rito? May choice pa ba ako? Gusto mo, luto na lang tayo sa bahay para mas sweet, mas romantic. Mabuti pa nga. Pupurgahin mo pa ako ng tapa. Yan yung lagi kong pagkain sa trabaho. Sige. Balik na lang tayo doon sa bahay. Hindi na. Maglakad na lang tayo para makatipid. Lalim ng bundong hininga mo ah. Galit ka na naman ba? Sorry na. Kala ko magugustuhan mo yung surpresa ko eh. Hanggang kailan ba tayo magiging ganito, Gregor? Ganito? Ano ba ibig mo sabihin? Nangako ka sa akin, di ba? Natutulungan mo akong baguhin yung buhay ko. 1 taon nang lumipas simula nung sinagot kita. Wala pa rin nagbago. Pareho pa rin tayong mahirap. Di naman ganun kadali yun eh. Oo, alam ko dahil simula pagkabata, yan na yung pilit kong inaabot. Ang makaahon sa kahirapan. Pero wala ka bang gagawin? Ano, tatanda na lang ba ako bilang cashier tapos ikaw bilang tricycle driver? Di naman sa wala akong ginagawa. Araw-araw akong kumakayod, no? Di lang para sa sarili ko. Para sa atin dalawa. Pero kulang pa yun, Gregor. Hindi sapat yung kumakayod lang. Kailangan may plano. Kailangan may direksyon tayo. Alam ko naman yun.
Pasensya ka na kung medyo killjoy tong labas ko ngayon pero yun yung realidad eh. Hanggang tapsihan nga lang tayo ngayong anniversary natin, no? Ako, tutuparin ko yung pinangako ko sa'yo noon. Yan ka na naman sa mga pangako mo eh. Totoo na to. Tutuparin ko yon kahit anong mangyari. Sana nga matupad. Sana mapanindigan mo yung pangako mo para sa ating dalawa. Paring Gregor, Oh, Omar. Kailan ka pa umuwi galing Saudi? kahapon lang. Kumusta ka na? Eto, ganito pa rin simula nung iniwan mo. Kayod kalabaw, isang kahig, isang tuka. Sabi ko naman kasi sa'yo mag-abroad ka na lang eh. Wala kang mapapala dito sa Pinas. Hirap ng buhay dito eh. Kaya nga eh. Pero gustuin ko man. Parang nakakatakot mamuhay abroad. Bakit mo naman nasabi? Wala akong kakilala dun eh. Tapos malayo pa ako sa pamilya ko. Paano kung may mangyari sa akin tapos mag-isa lang ako? Hindi ka mag-iisa sa ibang bansa dahil nagkahalat yung mga Pilipino sa buong mundo. Silang magsisilbing pamilya mo dun. Ikaw ba, gusto mong sumama na lang sa akin sa Saudi? Naku sakto, maraming bakante ngayon sa construction. Construction? Oo, nakakapagod yung trabaho pero sulit yung kikitain mo doon kumpara dito. Teka, pag-iisipan ko muna. Malaking desisyon yan kung sakali. Oh, sige pare. Pag-isipan mo ng mabuti habang nakabakasyon pa ako para matulungan kita. Ito na yung pagkakataon mong makaahon sa kahirapan. Papa Dudut, madali lang ang mangarap pero ang mahirap ay ang pag-abot ng pangarap na yon. Kung ako ang tatanungin, ayokong umalis ng Pilipinas. Natatakot akong mag-ibang bansa dahil hindi ako ganong kagaling magsalita ng Ingles. Isa pa'y mahirap tumira sa isang lugar na walang kakilala at malayo sa pamilya. Pero kahit na ganon, dahil sa udyok ni Omar at ni Fatima ay napapayag din nila akong kagatin ng oportunidad na dumating. Alam kong pinangako ko kay Fatima ang magandang buhay at plano ko yung tuparin sa pamamagitan ng pagiging OFW. Hindi na rin naman bago sa akin ang pagkukonstruction dahil bago ako nagkaroon ng sarili kong tricycle na ipinapasada ay yon ang naging unang hanap buhay ko. Nangako rin sa akin si Omar na hindi niya ako pababayaan sa Saudi. Kaya kahit papaano ay yon ang nagpalakas sa akin ng loob para magtrabaho sa ibang bansa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung unang beses na dumating ako sa Saudi, akala ko ay kakayanin ko kaagad. Pero nagkamali ako. Hindi pala ganun kadali ang buhay sa ibang bansa. Ibang-iba ang mundo doon pero mas mahirap harapin ang katahimikan sa pagiging mag-isa na mas lalong nagpapalakas ng pangungulila ko. Hirap na hirap ako mag-adjust noon. Hindi ko kabisado ang wika, iba ang kultura nila at pakiramdam ko ay mag-isa lamang ako kahit na napapalibutan ako ng maraming tao. May mga gabing tinatanong ko ang sarili ko kung sulit ba ang lahat. Kung tama ba ang desisyon kong umalis. Pero sa tuwing naiisip ko na kahit papaano ay nakakatulong ako sa pamilya ko at nakakapagpadala kay Fatima ay doon ako kumakapit. Hindi rin naging madali ang trabaho ko, Papa Dudut. May mga araw na halos hindi na gumagalaw ang katawan ko sa sobrang pagkapagod. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko lalo na kapag sumasakit na ang likod at paa ko. Pero wala akong choice. Kailangan kong magpatuloy para sa pamilya ko at para sa mga pangarap na iniwan ko sa Pilipinas. Hanggang sa isang araw, binalita na lang ni Fatima na uuwi na siya sa probinsya. Dahil nakahanap raw siya roon ng mapagkakakitaan, Papa Dudut.
lang umuwi ako. Kapag nagbakasyon ako. Eh di umuwi ka sa probinsya. Sabi ko naman kasi sa'yo mag-ipon-ipon ka na dyan para makapagpatayo na tayo ng sarili nating bahay sa probinsya. Hindi na nagagamit yung lupain ng lola namin doon kasi nagkanya-kanya na yung mga kamag-anak namin. Pwede tayo magpatayo doon. Ayaw mo nun, libre na yung lupa. Sige. Yan na yung susunod na pag-iipunan ko. Maganda sa probinsya, Gregor. Tahimik, wala gaanong gulo. Kaya doon na lang tayo bumuo ng pamilya natin. Huwag kang mag-alala, paghihirapan ko yan para magkaroon na tayo ng sarili nating bahay. Basta, mag-iingat ka dyan palagi, ha? Ikaw rin, ingat ka sa biyahe mo. Tawagan mo ako bago ka umalis, ha? Oh, sige na. At marami pa akong aayusin gamit dito. Sige, bye-bye. Laman ng babay, tsaka I love you. Oy, Gregor. Ano pang ginagawa mo dyan? Halika na, matatapos na lunch break natin. Oo na. Kakain na. Pre, pahingi nga ako ng tubig. Parang nangihina ako Bakit? Masama ba pakiramdam? Pre! Gregor! Help! Is anyone there? Pre, anong nangyari, pre? Ay, gising ka na pala. Pare, nawalan ka ng malay. Ano? O hindi mo na maalala. Pagkatapos mong tawagan si Fatima, bigla ka nalang hinimatay. Ano, okay ka na ba? Oo, ayos na ako, pare. Kailangan ko nang bumalik Oy, teka lang. Magpahinga ka na muna dyan. Baka magalit yung bisor natin kapag hindi ko natapos yung trabaho ko. Huwag kang mag-alala doon, nakausap ko na siya. Ako na nga ako sa trabaho mo ngayong araw. Sa ngayon magpahinga ka na muna dyan. Pre, masyado mo naman kasing inaabuso yung katawan mo . Kaya nga ako nandito sa Saudi, di ba? Para magtrabaho, para sa pamilya ko. Hindi naman ako nagpunta rito para magbakasyon. Oo, naiintindihan ko, pero isipin mo rin naman yung kalusugan mo. Kapag nagkasakit ka, paano ka magtatrabaho? Paano ka kikita para sa pamilya mo? Katulad ng pera, mahalaga rin yung buhay mo. Mahirap talagang maging alipin ng pera, no? Nakakasawang maging mahirap, pare. Pero wala tayong magagawa Pinanganak tayong ganito. Yun nga, kaya nga dapat tayong magpursige. Pero hindi ibig sabihin nun, sisirain na natin ang katawan natin. O sige na, magpahinga ka na muna dyan. Bumalik ka na lang sa trabaho kapag sigurado ka ng kaya mo na. Ha? Sige na, maiwan na muna kita. Salamat, pre. Papa Dudut, sa mga sumunod pang 3 taon ay pinaghirapan kong makapundar ng sariling bahay para sa amin ni Fatima. Unti-unti ay natupad ko rin ang pangako kong magandang buhay para sa kanya. Halos lahat ng kinikita kong pera ay pinapadala ko kay Fatima at siya naman ang nangangasiwa ng lahat. Hindi man gaanong kalaki ang bahay na naipatayo ko ay masasabi kong meron na kaming sariling tahanan na nagmula mismo sa sarili kong pagod, pawis at sakripisyong tinitiis ko sa ibang bansa. Sa bawat padala ko iniisip ko kung paano unti-unting nabubuo ang pangarap namin. Kahit malayo ako, pinangahawakan ko ang ideya na balang araw ay uuwi rin ako sa isang lugar na ako mismo ang nagpagod para maitayo. Ang mga isiping yon ang pumapawi sa sakit ng katawan ko, Papa Dudut. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon ay nakapagbakasyon din ako sa Pilipinas. Hindi ko na sinabi kay Fatima ang pag-uwi ko dahil gusto ko siyang sorpresahin. Labis na excitement ang nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Dahil makakasama ko ng muli si Fatima at sa unang pagkakataon ay makikita ko na rin ang bahay na pinagpaguran ko. Magkahalo ang kaba at sayang nararamdaman ko habang papalapit ako sa probinsya.
bitbit ng ilang pasalubong ay sinurpresa ko ang walang kamalay-malay na si Fatima, Papa Dudut. Wow! Ito na ba yung bahay namin? Mas maganda pala to sa personal kaysa sa picture lang eh. Sigurado ako magugulat si Fatima sa biglaang pagdating ko. Nasaan kaya siya? Sandali lang pa. Diyan, titi ako dyan eh. Makakagigil ka talaga. Halika nga rito. Fatima! Gregor? Anong ginagawa mo rito? Kailan ka pa umuwi? Walang hiya ka? Anong ginagawa mo sa girlfriend ko, ha? Sira ulo ka ba? Bakit bigla-bigla ka nanununtok, ha? Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Ano pamamahay pinagsasabi mo? Jerome, tama na! Bitiwan mo ako, Fatima! Di pa ako tapos sa'yo! Sinabi ng tama na yan eh! Gregor, ano ba? Tama na! Tumigil na nga kayong dalawa! Sino ka ba, ha? Bakit bigla-bigla ka na lang nanunugod dito sa bahay? Bahay? Fatima, ano to? Oo, bahay namin to ni... Jerome, tumahimik ka muna. Bakit? Bakit ako yung pinapatahimik mo? Ako nga itong nahargabyado. Mamaya na ako magpapaliwanag sa'yo, ha? Lumabas ka muna. Ano? Bakit ako Lumabas ka muna, please. Oo na, ito na. Lalabas na. Ay, di pa tayo tapos, ha? Sino yun? Sino yung lalaking yun na nakayapo sa'yo, ha? Gregor, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Ano pa bang ipapaliwanag mo, Fatima? Kitang-kita mismo ng mga mata ko. Ano ipapaliwanag mo, ha? Sige nga, nalaro-laro lang yung nakita ko? Biruan? Ganon? Hindi ganun yun. Gregor, Ilang taon ako nagpakapagod sa Saudi para lang maipatayo tong bahay natin. Tapos malalaman ko na lang may lalaki ka na palang inuuwi rito. hindi mo ako Hindi naiintindihan. naiintindihan? Ano pa bang hindi ko naiintindihan dito sa nangyayari, Fatima? Ha? Nahuli na kita sa akto eh! Oo, tama ka. May lalaki ako. Naghanap ako ng iba. Yun ang gusto mong marinig, hindi ba? Tama ka. Totoo yun. Totoo ang mga nakita mo. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Gregor, tao lang din ako. May mga pangangailangan din ako. Kailangan? Bakit hindi pa ba ako sapat? Paano ka sasapat? Nasa malayo kang lugar. Nasa malayong lugar ako para sa'yo! Halos mamatay na ako sa kakatrabaho sa Saudi para lang maibigay ko yung maayos na buhay na gusto mo! Ano kala mo? Ginusto ko itong sitwasyon natin? Ha, Fatima? Hindi ko ginusto lumayo! Hindi ko gustong iwan ka dito mag-isa pero kailangan! Kailangan para sa pangarap natin! Pero anong ginawa mo? Ha? Naghanap ka ng iba! Iniwan mo ako. Alam mo ba kung gaano kahirap yun? Kapag kailangan ko ng masasandalan, na makakausap, kapag kailangan ko ng karamay, wala akong malapitan. Ikaw dapat yun, Gregory. Hindi kita iniwan. Ikaw ang gumawa nun sa akin. Pero alam mo kung anong masakit? Hindi mo lang ako iniwan eh. Pinagpalit mo ako nang wala man lang akong kaalam-alam. Anong gusto mong mangyari ngayon, ha? Lumuhod ako at humingi ng tawad. Magmakaawa. Yan bang gusto mo? Wala ka nang kailangang gawin. Aalis na lang ako. Sandali lang. Gregor! Gregor, hindi pa tayo tapos mag-usap! Papa Dudut, wasak na wasak ang puso ko ng araw na yon. Umuwi ako sa pamilya ko matapos ako makipaghiwalay kay Fatima. Hindi ko lubos maisip na kaya niya akong lokohin, lalo na't lahat ng ginawa ko ay para sa amin. Labis ang sakit na nararamdaman ko at para bang gumuho ang lahat ng pinapangarap ko sa isang iglap. Nang mga panahong yon ay may mga gabing hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung saan ako nagkulang. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mga alaala namin. Mga masasayang alaala na noon ay naging dahilan
ng sakit imbes na saya. Minsan kahit ayaw ko nang isipin ay kusa itong bumabalik. Mabuti na lamang at nandoon ang pamilya ko. Sila ang sumalo sa akin ang mga panahong halos hindi ko na kaya. Pinakinggan nila ako, inintindi at hindi nila ako hinayaang tuluyang masira, Papa Dudut. Dahil sa kanila ay unti-unti akong bumangon. Hindi naging madali ang pag-move on at may mga pagkakataong akala ko ay okay na ako. Pero bigla na lamang akong mabibigatang muli. Hanggang sa pagtagal ay natutunan ko ring tanggapin na hindi lahat ng ibinibigay ng isang tao ay babalik sa iyo. At minsan, kahit gaano ko kamahal ang isang tao, hindi pa rin yon sapat para manatili siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pinili kong magsimulang muli. Hindi madali, pero alam kong hindi pwedeng manatili na lamang ako sa pagiging malungkot sa panghabang buhay. Kaya kahit mahirap ay pinilit kong bumangon. Gamit ang ipon kong pera mula sa taong pagtatrabaho ko sa Saudi, ay naglakas loob akong magpatayo ng sarili kong negosyo. Bilang nanggaling nga ako sa construction ay ginawa ko ang lahat para makapagpatayo ako ng isang maliit na hardware. Nung unay nangangapa pa ako. Hindi ko alam kung kikita ba o malulugi lang ang negosyong sinimulan ko. May mga araw na halos walang bumibili at may mga pagkakataon na kwene-question ko na ang sarili ko kung tama bang naging desisyon ko. Pero unti-unti ay natuto rin ako, Papa Dudut. Nagkaroon ako ng mga suki at natutunan ko kung paanong patakbuhin ang negosyo ko at kung paanong muling magtiwala. Kahit papaano'y nawala sa isipan ko si Fatima dahil sa pagiging abala ko sa aking negosyo. Pero kahit na ganoon, ang mapait na katotohanan, Papa Dudut, ay mahirap kalimutan ang isang taong labis kong minahal ng buo at totoo. Sayang naman. Hindi mo man lang natirhan yung pinagpaguran mo. Pare, isipin mo ilang taong pagod din yun. Hindi ka ba nasasayangan kahit konti? Nasasayangan, siyempre. Pero ano pa ba magagawa natin? Hindi ko nga masigmurang bumalik sa probinsyang yun para ipaglaban yung bahay Bakit naman, pare? Dahil galit ka pa rin kay Fatima sa ginawa niya? Hindi. Dahil baka mawala yung nararamdaman kong galit pag nakita ko siya ulit. Mahal mo pa ba siya, pare? Pare, matagal ko na siyang mahal. Kahit iniputan ka niya sa ulo? Kaya nga mas masakit Kasi kahit niloko niya na ako lahat, mahal ko pa rin siya. Sige, kung sabagay. Hindi naman basta-basta nawawala yung pagmamahal mo sa isang tao Pero pare, huwag kang mag-alala. Bahalang araw, makakalimutan mo rin si Fatima. Sana nga. Sana. Sige, i-cheers natin yan! Bottoms up! Cheers! Cheers! Ikaw na lang magpalibas ng gabi. Lasing yun Hindi na, pare. May sundo naman ako. Yung anak ko. Tsaka hindi ako lasing. Pare, ikaw yung lasing Sige na, umuwi ka na. Ingat kayo. Sige, pare. Salamat ulit, ha? Sige. Isang taon na rin ang lumipas simula nung huli kong nakausap si Fatima. Ano naman siguro masama kung tatawagan ko siya kahit isang beses lang, di ba?
talaga. Mukhang pati sa tawag, ayaw na talaga niya akong makausap. Hello? Gregor? Fatima! Bakit ka napatawag? Gabi na. Hindi, no. Wala naman. Bigla lang itang naalala. Nabala ba kita? Hindi naman. Sandali, anong meron? Hindi, wala naman. Mangumusta lang sana ako. Gregor, lasing ka ba? Hindi! Hindi ako lasing. Medyo nakainom lang ng konti. Sino yan? Si Gregor. Bakit daw? Hindi ko alam bigla na lang tumawag. Kami na ako makausap. Pasensya na, papatayin ko na lang tong tawag kung nakaabala. Hello? Si Jerome to. Masaya na yung buhay namin ni Fatima. Pwede bang huwag ka na makigulo? Tahimik na kami dalawa dito Pasensya na, pare. Gusto ko lang naman sanang mangumusta. Hindi namin kailangan yung pangungumusta mo. Huwag mo nang pakialaman yung buhay namin, Gregor. Kung ako sa'yo, matulog ka na dyan at tigil-tigilan mo na yung pagtawag sa girlfriend ko ng lasing. Papadudot matapos ang tawag na yon, malinaw na sa akin na wala na talaga kaming pag-asang magkabalikan pa ni Fatima. Kaya pinili ko na lamang na ituon ang sarili ko sa paghilom ng puso kong matagal ding nasaktan. Hindi ko minadali ang lahat. Araw-araw ay pinipilit kong bumangon, harapin ang negosyo ko at unti-unting buuin ang sarili ko na tila ba na wala na noon. Sa loob ng 1 taon ay doon ko nakita ang pagbabago. Naging maayos ang takbo ng hardware store ko, dumami ang mga suki, lumago ang kita at unti-unti ay nararamdaman kong bumabalik na ang kumpiyansa sa sarili ko. Hindi na ako yung Gregor na puro sakit ang nararamdaman. Natuto na akong umiting muli. Tumawa at magpasalamat sa kung ano ang meron ako. At sa paglipas ng panahon ay hindi ko na namalayang naka-move on pala ako. Ang dating nararamdaman kong bigat sa dibdib ay naging ala-ala na lamang. Hindi na masakit. Hindi na ako naghahanap ng sagot. Tanggap ko na. Pero papadudot, kakaiba talagang magbiro ang tadhana. Dahil isang araw sa hindi ko inaasahan ay bigla na lang muling nagpakita sa akin si Fatima Papadudot. Morning, ma'am. Ano pong kailangan nyo? Gregor, Fatima? ako nga. Paano mong nahanap tong hardware store? Nakita ko lang online. Nakapublic kasi lahat ng posts mo May bibilin ka ba? Anong kailangan mo? Wala. Pero gusto sana kitang makausap, Gregor. Ako? Bakit naman? Anong pag-uusapan natin? Wala na kami ni Jerome. Naghiwalay na kami. Naghiwalay na kayo? Bakit? Ano nangyari? Akala ko ba? Ayun, nakahanap na siya ng iba. Bigla na lang niya akong iniwan na parang wala kaming pinagsamahan. Yun na siguro yung karma ko dahil sa ginawa ko sa'yo. Sorry, hindi ko alam Bakit ka nagsusorry? Hindi ba dapat matuwa ka kasi nangyari na sa akin yung ginawa ko sa'yo? Tsaka, bakit ka ganyan magsalita sa akin? Dapat galit ka sa akin, di ba? Dapat pagtawanan mo ako sa kagagahan ko. Ba't ko naman gagawin yun? Alam mo, Fatima, sa kabila ng mga nangyari sa atin, wala akong galit sa'yo. Matagal na kitang pinatawad. Tsaka isa pa, alam mo namang hindi ako marunong magtanim ng galit Alam ko. Yan nga yung nagustuhan ko sa'yo Ang kabutihan ng puso mo. Fatima, bakit mo sinasabi itong mga to sa akin? Bakit ka ba nandito? Ang totoo niyan,
Lumuwas ako para sana maghanap ng trabaho. Nung namatay si Lola, binenta na ng mga anak niya yung lupa. Kasama na doon yung kinatatayuan ng bahay natin. Wala naman akong laban kasi hindi naman sa akin nakapangalan yung bahay. Kaya ngayon, wala na ako mapuntahan. Back to zero ulit ako. Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong ko. Gregor, gusto kong magsimula ulit. Dito sana sa Maynila. At hindi ako makakapagsimula sa buhay ko kung may bitbit akong bagahe mula sa nakaraan. Maniwala ka man o hindi, dala-dala ko pa rin hanggang ngayon yung konsensya na ginawa kong pagtataksil sa'yo kaya nagpunta ako rito para sana ayusin ang lahat. Wala ka namang kailangang ayusin eh. Sana mapatawad mo ako, Gregor. Patawad kung nagpadala ako sa kahinaan ko. Patawad kung hindi ko inisip yung mga sakripisyo mo para sa akin noon. Masyado akong naging sakim eh. Masyado akong nabulag sa kung anong meron ako sa kasalukuyan. Hindi ko naisip na ikaw yung tanging nagsasakripisyo para sa hinaharap natin. Kaya patawad. Kalimutan mo na yung mga nangyari noon. Wala na tayong magagawa. Nangyari na yun eh. Ang gawin na lang natin, huwag nating kalimutan yung mga aral na natutunan natin mula sa mga pagkakamaling yun. Alam mo, hanga talaga ako sa'yo dahil napakabusilak ng puso mo. Hindi ko nga alam kung bakit ko nagawang lokohin ang isang tulad mo eh. Sabi nga nila, kapag masyadong mabait, madali daw lokohin. O siya, baka naaabala na kita. Maiwan na kita. Sandali lang, Fatima. Ano yun? May lakad ka ba? Malapit na ako magsara eh. Baka gusto mo akong samahan kumain ng hapunan sa labas. Ako? Oo. Tinatamad ako magluto eh, kaya kain na lang tayo sa labas. Gusto mo ba? Sige, sasamahan kita. Teka, mag-aayos lang ako ha. Pagkatapos ng araw na yon ay nagkaroon ulit kami ng koneksyon ni Fatima Papadudut. Marami ang tumutol sa naging desisyon kong muli ko siyang pinapasok sa buhay ko. May ilang nagsasabi na sinasayang ko lang daw ang ilang taong pagbuo ko sa sarili ko. Ang sabi pa nga ng iba ay ginagamit lamang ako ni Fatima para sa pera ko. Lahat ng hindi magagandang salita na ibinabato nila sa aming dalawa ay hinayaan ko lang. Sa kanilang lahat, ako ang mas nakakakilala kay Fatima at tiwala ko sa kanya na hindi na mauulit pa ang nangyari sa nakaraan. Sa ngayon, kasalukuyang kaming magka-live-in partner ni Fatima Papadudut. At sa bawat araw na magkasama kami, wala siyang ibang ginawa kundi ang patunayan sa akin ang pag-ibig at pagiging loyal niya. Kita ko ang pagbabago sa ugali niya, Papadudut. Alam kasi niyang mahirap nang ibalik ang tiwalang dating nasira. Kaya isa ito sa mga pinapangalagaan niya ngayon. Ang pangalawang pagkakataon na ibinigay ko sa kanya. Ang masasabi ko lang po ay masaya na po kami ni Fatima sa yugto ng buhay na meron kami at yon ang pinakamahalaga sa lahat ng ito. Hanggang dito na lamang po, Papadudut, ang sulat ko. Mabuhay po kayo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gregor. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.